Napaginitan ng lalaking ito sa kumpanyang pinapasukan at sa hindi makatarong ng dahilan ay tinanggal siya sa trabahong tanging kinakapitan niya. Makalipas ang 5 taon ay binalikan niya ang lahat ng taong nanghamak sa kanya na tunay na nanliit sa layo ng narating niya. Si Mark ay isang masipag at matapat na empleyado sa isang condominium. Siya ay matagal na nagtatrabaho rito, kaya alam niya na ang pasikot-sikot sa kanyang mga responsibilidad. Isang araw ay nireklamo ang isa sa mga nangungupahang restaurant sa kanila. Siya ang pinahirap ng kanyang supervisor sa kanila upang alamin at solusyonan ito. Pagpasok sa restaurant ay kinausap ni Mark ang empleyado upang alamin ang problema. Sa kanilang maayos na pag-uusap ay may lalaking sumali sa kanilang usapan. Siya ay nakaupo kasama ng mga kaibigan niya at nagpakilalang si Mr. Reyes, ang may-ari ng restaurant. Kung ano-ano na lamang ang kanyang mga sinabi laban sa kondominium at may-ari ng building na tila ba ay sinisiraan niya ito at sa halip ay pinapabango niya ang kanyang sarili sa harap ng mga kaibigan. Maayos at mahinahong nagpaliwanag si Mark at sinabing gagawa ng paraan ang mga problemang natukoy ng empleyado nila. Ngunit ito yung minasama ng may-ari. Siya ay nagalit, nagbitaw ng mga masasakit na salita kay Mark. Aba, at nangangatwiran ka pa talaga ah. Napaka-arugante mo. Hindi kita gustong makausap. Kaya naman pinatawag niya ang supervisor ni Mark. Pagdating ng supervisor ay pagalit na agad nagkwento si Mr. Reyes. Siniraan niya si Mark dito at pinalabas na siya ay binastos sa harap ng mga kaibigan. Sinabi niya pang ayaw niyang tutulong ito sa kanilang establisimento at nais niya rin na ito na matanggal na sa trabaho. Inausap ni Mark ang kanyang supervisor at sinabing huling araw niya na ito sa trabaho. Nagulat siya at tinanong kung ano ang nangyari. Kaya naman ikinuwento ito sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga narinig ay mahinahon at maayos na nakipag-usap si Mark at ipinaliwanag ang totoong buong pangyayari. Ngunit hindi ito pinakinggan ng kanyang supervisor. Wala siyang nagawa kaya ikiniligpit na niya ang kanyang mga gamit at malungkot na umalis sa trabaho. Sa kanyang paglalakad pa uwi ng bahay ay hindi niya matanggal sa kanyang isipan kung ano ang nangyari. Pilit niyang iniisip kung ano ang nagawa niyang pagkakamali at bakit ganoon na lamang ang naging mabilis na paghusga sa kanya at mabilisan ang naging pagtanggal sa kanya sa trabaho at kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan ng ilang taon. Sa sobrang kalungkutan at pag-iisip sa mga nangyari at mga problemang pinansyal na kakaharapin niya sa mga susunod na araw, ay napataya na lamang siya sa loto. Dumaan na rin siya sa simbahan at taimtim na nagdasal. Pinagdasal niya na siya ay matulungan sa kanyang mga pinagdadaanan at magabayan sa mga susunod na hakbang ng kanyang tatahakin. Kinabukasan habang si Mark ay nagkakape at nagbabasa ng dyaryo, ay nagulat na lamang siya sa kanyang nakita. Ang mga numerong tiniyan niya sa loto ang lumabas. Siya ang nagtatanging nanalo ng 1 bilyong piso. Halos mapaso siya sa kabing iniinom at nagtatalon sa tuwa. Kaagad siyang pumunta ng simbahan at nagpasalamat. Sa kanyang pagdarasal ay muli siyang humiling ang gabay sa kung paano niya ito gagamitin nang hindi ito basta masasayang. Pagkalipas ng 5 taon ay nagkita si Mark at ang kanyang supervisor sa kondominyo na dati niyang pinagtatrabahuhan. Nagulat ito dahil si Mark ay bumaba sa isang magara at mamahaling sasakyan na may mga kasamang bodyguard. Sila ay nagkamustahan at napag-alaman na ganoon pa rin ang trabaho at posisyon ng kanyang dating supervisor. Walang pinagbago sa dati. Pagsilip niya sa restaurant ni Mr. Reyes ay malaki ang ikinaluma nito na tila ba ay napabayaan at wala nang gaanong customer. Pagdating ng may-ari ng condominium ay nilapitan niya agad si Mark at pinamayan. Nagulat at nagtaka ang supervisor sa kanyang nakita. Maya-maya ay nagsabi ang may-ari sa supervisor na tawagin ng iba pang mga supervisor at ang lahat ng may-ari ng mga establisimento sa condominium upang magtipon sa conference room sapagkat siya ay may malaking iaanunsyo.
Sa loob ng conference room ay may mga nakahandang pagkain at maayos na setup ng mga lamesa at upuan. Marami ang nagtataka sa kung ano ang meron. Sa loob ng silid ay nakita ni Mr. Reyes si Mark at tinanong sa nakakapang-insultong tono kung ano ang ginagawa niya doon. Miniliit niya ito at hinamak sa harap ng maraming tao. Hindi ito pinansin ni Mark at umupo na lamang sa isang tabi. Maya-maya ay pumasok na rin sa silid ang may-ari at nagsimula na ang isang maliit na programa. Dito ay inanunsyo ng may-ari na ipinagbili niya na ang buong kondominium at lupa sa ibang tao. Ayon sa kanyang pagpapakilala, ang taong ito ay nagmamay-ari ng maraming kondominium, building at shopping mall. Noong tinawag at pinakilala niya sa entablado ang bagong may-ari, yung dating empleyado ng kondominium na si Mark ay biglang namutla sa gulat ng dating niyang supervisor at napaupo naman sa sahig sa gulat si Mr. Reyes. Pinagtitinginan ang dalawa ng mga tao sa loob ng silid, kaya sa sobrang kahihiyan ay kumaripas sila ng takbo palabas. Laking sisi ng dalawa sa masamang trato at pagpapahiya nila rito. Nagpatuloy naman ang programa na para bang walang nangyari at winelcome si Mark sa lahat ng mga naiwan sa silid. Napakinggan natin ng isang napakagandang istorya na kung saan ang lalaki ay kauntik ng sumuko ng dahil sa pagkawalan ng trabaho. Supalit nagbago ang buhay na maglakas loob siyang tumaya sa loto. Mga kabagsik, hanggang dito na lang ang video na ito. Nawa ay may napulot kang aral. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, ay mag-subscribe ka na. Hit mo na rin ang notification bell